Kagima 13 GM Babaylan 1. Kamusta mga kaagimat? Welcome back sa aking channel. Medyo natagalan po ulit ako na nakapag-upload ng video mga kaagimat dahil sa wala masyadong signal doon sa aming area sa gubat. At makasignal lang kami o maka-internet kung bumaba na kami sa gubat at malapit na sa bayan. Dahil siguro ito sa nagdaang bagyo kaya medyo mahina ang internet dito sa aming area mga kaagimat. Mayroon naman tayong panibagong video na pag-uusapan mga kaagimat at ito ay tungkol sa mga amalanhig at mga sangkapag-agimat na galing sa mga lahing amalanhig. Alam ko marami din ang nakakilala sa kung ano ang tinatawag na amalanhig at mayroon din na nagtatanong tungkol sa kung ano ang amalanhig mga kaagimat. Amalanhig ang tawag namin ng mga babaylan-unom sa aming salitang Karaya dito sa isla, sa mga lahi ng mga aura ng mga tao na may kinaadman o may kagahong bertudis na sikrito na hindi ang mga ito namamatay. Dito sa aming isla ay may mga ganyang lahi ng mga aurang amalanhig. Pero hindi na pwedeng banggitin pa ang mga tagsang pangalan nila sapagkat ito ay ipinagbabawal. Ang kinaadman o kapangyarihan ng isang lahing amalanhig, ito ay nakuha bilang bugna at kusang bigay ng tagna para sa kanilang aura. Katulad ng mutya, bato o trabungko, bato ng mga amalanhig. At may dyan din na minana ang taglay na kapangyarihan sa kanila pang mga kaapuyan o mga sinangunang lahing ninunong mga amalanhig. Pero ito ay mga sangkapag-agimat bato pa rin bilang mga amalanhig. Ang amalanhig na kapangyarihan ay hindi basta-basta na bertudis dahil ito ay may tinatawag na pag-ako at sururundon. Ang pag-ako at sururundon ay simbolo na ikaw na ang sumalo o pinamanahan ng kapangyarihan sa pagka-amalanhig. At ang kaakibat na obligasyon bilang sa pag-ako at sururundon ng kapangyarihang amalanhig ay isalin mo naman itong agimat ng amalanhig sa huling tubo sa inyong pamilya o sa aura na iyong pinili. Kumbaga kapag walang may mag-ako, magsalo o magmana ng agimat bilang amalanhig, ang amalanhig na iyon na may hawak ng agimat ay hindi namamatay. Kahit gaano pa siya katanda at hindi siya namamatay kahit siya ay barilin o tagain. At kahit painumin ito ng hilo o mga lason ay baliwala lamang sa mga amalanhig na mga lahing aura. Dito sa aming isla mayroon isang lahi ng amalanhig na kahit na ito'y masyado na matanda ay hindi siya namamatay dahil sa taglay niyang agimat sangkap, trabungko ng pagka-amalanhig. Pero noong may sumalo at may nagmana sa kanyang kapangyarihan na isa sa kanyang anak, siya ay nawala ng hininga at siya ay namayapa na mga kaagimat. Tungkol naman sa mga nagtatanong kung sama-sama daw ang kapangyarihan ng amalanhig, ang sagot ko ay hindi mga kaagimat. Ito ay tagna at bugna din sa kanila. Kung ang kapangyarihan ng amalanhig ay gagamitin nila sa tama at huwag pairalin ang masama, ito ay nasa putian at kabutihan. Sa may kagahong bertudis ng amalanhig, sila ay hindi namamatay. Kahit ilang bisis pa barilin ang kanilang katawan, ay baliwala lamang ang tama ng bala sa kanilang katawan. Kahit na barangin pa o kulamin ang mga lahing amalanhig, sila ay hindi matatablan mga kaagimat.
pinakamatibay at pinakamalakas na agimat sa labanan, at sa mga kritikal na mga sitwasyon ay baliwala lamang yan kung ang isang aura ay may agimat ng pagkaamalanhig. Ang agimat ng amalanhig na ito na aking pinakita mga kagimat ay hindi ito binibinta at sariling gamit ito ng isang amalanhig na aming kakilala dito sa isla. Hanggang dito na lang ang video natin mga kagimat. Maraming salamat po mga kagimat sa inyong panonood, at kung sakaling nagustuhan nyo ang video na ito, paki-like and subscribe lamang po mga kagimat. Maraming salamat po mga kagimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib, at likupin ng kabanal-banalang bertudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.